parte ng Puritans distinctives. Ang pinag-aaralan po natin ay ang ating mga paniniwala na kung saan tayo ay nagiging bukod tangi sa ibang churches na ang kinikilala nating mga katuruan ay kumakatawan sa atin bilang mga Reformed Baptist. So sa ating pong pag-aaral ay meron po tayong parang sinabi ko po nung nakaraan na para po tayong nagma-mountain climbing. And last lesson ay natapos na po natin yung kalahati. Malapit na po tayo sa summit. Tayo po ay nasa pangalawang huling bahagi. Second to the last part. And we are in the Puritans. So baka lamang po nagtataka kayo na ganyan ang background at meron pa pong logo ng Memento Mori ay hindi po yan simbolo ng Guns N' Roses, ha? Yan po ang sumisimbolo sa tinatayuan po na principle ng mga Puritans. Ay ang nakalagay po dyan, nakikita niyo po yung winged skull, yung skull o yung bungo na may pakpak. Yan po ay sumisimbolo ng kanilang pagtingin sa buhay. Na ang sinasabi nila sa kanilang kamatayan, sila ay lilipad papunta sa kanilang kaluwalhatian kasama ang Diyos. That's what it means, yung winged skull na yan. Yung Memento Mori, yan ay Latin phrase. Nang ibig sabihin, remember. Memento, remember. Mori, die. Remember that you will die. And the Puritans, yung lifestyle na meron sa kanila noon, they are surrounded by death. So makikita nyo yung hourglass dyan. Very, very important sa kanila ang bawat araw na lumilipas. So, yan po ang characteristics ng mga Puritans na gusto po nating ipakilala at tayo po'y humahawak sa kanila pong distinctives. Okay, so yan po ang ating pag-aaralan ngayon. At again, i-explain ko lamang po muli ang ating mountain climbing. Yung una po, yung pinaka-base, dyan po natin pinag-usapan yung ating pong orthodox distinctives. Ibig sabihin, tayo po ay naniniwala sa Trinidad at tayo po ay tinatayuan natin na ang Panginoong Jesucristo is vera homo, vera Deo, totoong Diyos at totoo ring tao. At tayo po ay naniniwala at nananampalataya bilang sentro ng ating Kristyanismo na siya ay namatay at siya ay muling nabuhay. So yan po yung atin pong orthodox distinctives. And then, pagkatapos niyan ay tayo umakyat naman sa evangelical, to which doon sa orthodox meron po tayong maraming kaparehas dyan. As long as sila ay naniniwala sa Trinity, the true nature of Christ and the resurrection of Christ, kasama natin sila dyan. Pero dito sa evangelical, medyo nababawasan po dyan, especially kapag ang simbahan nila hindi po nagtuturo ng gospel that saves or yung saving gospel na sinasabi. So we believe in the teaching that constitutes the saving gospel. So balit ang mga reform ay hindi po sila nagkasya doon sa ang salvation by grace is just the opposite of the salvation by works. And explore po ng mga reformed ang salvation by grace at what it means as grace, yung pong historical perspective niya at yung kanya rin pong doctrinal perspective. So pinag-usapan po natin dyan, yung kahapon po na sinagot natin sa quiz, yung 5 solas of the Reformation. So natapos po natin yan last week. At God willing, ito naman ang ating susunod na tatalakayin, yung Puritans, wherein sisilipin po natin. Ano ba ang mga Puritans? By history, titingnan po natin paano ba nagkaroon ng Puritans at kung bakit kailangan natin silang pag-aralan. They're already, andun na sila sa past, sa nakalipas na. So, ba't kailangan natin silang balikan? Tingnan po natin. And lastly, on the summit, ang Baptist distinctives to which mas maintindihan natin dito anong pinanghahawakan natin bilang isang lokal na iglesia na mga Baptists, Reformed Baptists. So yun po ang ating distinctives in a nutshell. So bago natin pag-usapan ng mga distinctives, alamin muna natin ano ba talaga ang mga Puritans. Sa pag-aaral natin na ito ay papakilala po natin kung sino sila, paano sila naging Puritans at bakit kinakailangan din natin na hawakan yung kanilang mga pinangahawakan. So, tanungin po natin, why differentiate Puritan distinctives? Bakit po kaiba or bukod ang mga Puritan na distinctives?
Sila po ay mga reform. Okay po, ang mga Puritans po ay mga reform, subalit ang kanila pang focus ay yung paano ilapat yung kanilang reform theology sa buhay Kristiyano. Yung application po, yun ang kanilang main focus. So the Puritans were heirs of the Reformation and were reformed in theology. Sila po ay mga naging tagapagmana ng mga reformers at pinaninindigan, tinatayo nila ang Reformed Theology. Sila po yung mga second, third generation after po ng mga reformers. Sila Martin Luther po. So alam nyo po yan, kahapon, no? Nadiinan po si Martin Luther, hawak niya ang nails. Si Martin Luther ay nagsimula yung Reformation noong 1517. Hindi po 1541, 1517 po, October 31. At pagkaraan po ng isa o dalawang henerasyon, ang mga Puritans ang nagmana ng mga katuruan ng Reformation. At pong ginawa nila, they applied Reformed theology in pastoral setting and social turmoil. So sila po yung naglapat ng natutunan nila o minana nila na Reformed theology sa mga kontekstong pastoral o yung mga practical na application at yung mga kaguluhan sa kanilang lipunan na kinagagalawan at kinabibilangan ng mga panahon na yon. So, kailangan natin ito maunawaan dahil malaki po ang pagkakaiba ng mga Puritans sa mga Reformers in terms of their focus. Ano po ang pagkakaiba nila? Ang mga reformers po kasi, they were embroiled in controversies. Ibig sabihin po, ang pangunahing pinagkakaabalahan ng mga reformers ay ano? Makontrobersiya patungkol sa theology. Isa kasing, sabihin natin nakakaiba. It's a very unique experience for them. Bukod tangi na walang katulad na pangyayari, yung meron pong isang monolithic church, ibig sabihin isang malaking state church na kung saan lahat ng taong kumikilala sa Panginoong Hesus ay doon nag-church at tapos aalis. Lalabas mula doon sa church na yun. Sabi ni Pastor Tony kanina, di ba may mga ganun nangyayari? Umaalis. Ito po ay isang napaka-memorable na pangyayari na sila ay umalis at lumabas sila mula sa simbahan ng Katoliko dahil ang Katolikong simbahan ay siya po ang nag-iisang simbahan noon na kinikilala ng bansang Europa. At dahil meron pong pagpalag si Martin Luther sa kanilang doktrina, ay yun po yung nangyari. Kaya po karamihan po sa mga reformers, mga controversialists sila. Kasi bakit? Kasi kailangan nilang harapin yung mga maling aral, yung mga kuro-kuro, gaya ng sinabi kanina sa preaching. Marami sila pong mga kinalaban at dinispute ng mga maling katuruan. At sila po ay nakipaglaban na isulong ang Reformed theology. Kaya po sila ay nakapagbigay ng mga discourses or tinatawag natin mga treatises laban sa mga maling aral ng Roman Catholic Church. Subalit po, yung karamihan, ang isang magandang naging resulta niyan, yung karamihan po sa mga positions na bilang tugon ay isinulat po ng mga reformers, ayun po yung mga pagtugon natin sa maling katuruan ng Roman Katoliko. Hindi ko po alam kung natatandaan nyo pa po yung Chalcedonian Council, ano po, yung sinabi po nung 425 AD na sa pagka-Diyos ni Kristo at sa kanyang pagiging human is not no division, no separation, no conversion, no confusion. Diba? Ang sabi ko po noon, i-memorize nyo habang kumakain, habang natutulog, bago matulog, dahil yan po ang magpapatunay na iyon po yung sa mga kontrobersiya na hinarap ng mga panahon na yon. So, ang mga Puritans po naman, kung ganyan ang focus ng mga reformers, anong focus ng mga Puritans? Ang mga Puritans, ang focus nila po ay pastoring or pagpapastor. They are ministers and they apply more pastoral. Ang kanilang konteksto or ang kanilang focus is more of pastoral application. So sila po yung mga nasa established na church.
Sabihin, tapos na po yung mga panahon na sobrang daming laban tungkol sa Reformation, tahimik na po yung time na to. Nag-focus naman sila sa kanila pong pag-a-apply. Sila po yung yumakap sa Reformed theology at ngayon dahil tahimik na, marami na silang pagkakataon upang isipin at mas lalong may palalim pa ang kanilang application ng natutunan nila at inahawakan nila na Reformed theology sa kanilang setup na kung saan ang pastor ang nangangalaga sa kanya. So ang mga reformers kadalasan sila ay nasa pakikipagbaka na diskusyonan tungkol sa theology at sa mga kontrobersiya. Sila ay pinagtagumpay ng Panginoon sa panahon na yon at ang nagmana at ang nag-harvest ng kanilang katagumpayan, mga Puritans. Nagigets po natin yung timeline, ano? Reformers and then yung mga Puritans. Dahil minana nila yan, niyakap nila yan, silang nagpanukala yung malalim na pagkiling sa pag-a-apply ng mga tamang theology sa buhay Kristiyano sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kaya po memento mori. Ibig sabihin, they always remember that tomorrow they might die. So today, I'm gonna make the best of the knowledge that I have about God. Yun ang kanilang laging kanilang inaalala. Bukas baka hindi na ako mabuhay. So ngayon, kailangan isabuhay ko na ang aking pananampalataya. Yung sinabi ni Pastor kanina, hindi bukas. Ang kaligtasan, hindi sa susunod na linggo. Ngayon na. So yun ang nasa puso ng mga Puritans. Pero sabihin lang natin, no? This is not a neat division. Many reformers were pastors. And many Puritans had their controversies. Anong ibig sabihin po niyan? Ang isasabi lang po dyan is, hindi naman ibig sabihin na walang pastor sa mga reformers. Yun lang po siya sabi. At hindi rin po ibig sabihin na wala pong controversy na hinarap din ng mga Puritans. So, karamihan po sa mga reformers po, mga pastor. John Calvin is a pastor of the church in Geneva. At nagpastor siya doon ng 23 years. Sa kabilang banda naman, hindi naman ibig sabihin na walang controversy ang mga Puritans. May controversies din ang mga Puritans. Alam niyo ang pinapatay nila si King Charles. Dahil si King Charles noon ang nagpapanukala ng tinatawag natin na sacerdotalism o sacerdotal. Ibig sabihin, lahat ng kanilang gagawin sa kanilang pananampalataya ay dapat sumusunod sila sa Roman Catholic. At kapag hindi ka sumunod sa panukala na yon, for example, the Book of Common Prayers na kanilang gagawin sa kanilang liturgical practices, ay hindi ka lang nagkakasala or nagva-violate ng church mandate. Ikaw rin ay traitor ng state kasi state church yung Church of England eh. So, dahil ang mga Protestants nung time na yon ay galit na galit kay King Charles, nung nagkaroon ng kabaliktaran, tumaas yung yung Puritanism at nagkaroon talaga ng high na moments, in-execute nila. Parang sinasabi nila, ay salot yan si King Charles. Salot yan. Pigilan natin yung salot na lalason sa ating mga Puritans dahil yan ang magpapanukala ng maling aral. Naku, baka hindi maging maganda ang church natin. So, pina-execute nila si King Charles. Controversy yan. Although they are very consistent with their conviction, ay hindi po tama yon na ginawa nila na pina-execute nila. At ganoon din po, marami pong mga mga panahon na yun, meron po silang mga paniniwala sa mga supernatural. At alisa po sa kanila pong in-execute doon yung tinatawag natin na witch. Alam niyo po ba yung Salem Witch of Massachusetts? Ay sila po yung nag-execute doon at lahat po ng in-execute nila doon, guess what? Puro babae. Totoo naman po na may witchcraft na mga panahon na yon. Pero dahil po sa sobrang sigasig nila sa ganung mga bagay, minsan may mga hindi na tama na ginagawa. So yun po yung mga kontrobersiya. So hindi po dapat natin pagtalunan na ang mga Puritans ay ganito lamang, ang mga Reformers ay ganito lamang. Binibigay lang po natin kung ano yung area of focus nila, pero wag naman po nating lahatin na ang mga Puritans ay wala po sa kanila ay walang kontrobersiya. Wag naman din nating lahatin na ang mga Reformers ay walang nagpastor dyan. Ay hindi po ganon ang ating pangahawakang katuruan. Kaya po kailangan po nating linawin. So ang pag-uusapan po natin ngayon, bago po natin pag-usapan mismo yung ating Puritan distinctives, ay nawa hindi naman kayo maboring, ay pag-usapan po natin ng history. Okay po? History po ang pag-uusapan natin. So, huwag niyo po akong tulugan. Dahil history po ito. So, tingnan po natin kung paano po naging nandyan ang mga
Puritan. So, ang mga Puritans po, they emerged from the 7th century from the Church of England. So sila po ay sumulpot, sila ay lumitaw. Kailan? Nung ika-17 siglo mula po sa COE or Church of England. Noong mga panahon na yon, ang Church of England, part po siya ng Roman Catholic Church. Ay marami pa pong mga ibang churches, hindi lang po Church of England. May Church of Ireland, Church of Spain, Church of Scotland. Ibig sabihin, yung mga bansa na yan, may mga state churches sila. Pero sila ay lahat nakapailalim sa RCC or yung tinatawag na Holy Roman Empire. So nakapailalim sila sa ganyan. So sila po yun. Nasa pangangasiwa po sila ng tinatawag natin na Roman Pope. Okay, so ang kasunod po niyan, si King Henry VIII separated the Church of England from the Roman Catholic Church. Noong 16th century po, inilabas po ni Haring Henry VIII mula sa kapangyarihan ng Roman Catholic Church ang Church of England. So nasa ilalim ng pamumuno or paghahari ni King Henry VIII ang Church of England noong mga panahon na yon. Alam niyo po, may isa siyang matapat na Katoliko. Si King Henry. Ayan po siya, oh. O, diba? Hindi naman kami magkamukha, eh. Pero alam niyo po, ang ginawa niya, meron siyang ginawa. Ang tawag din sa kanya pong pinanukala bilang king ay yung tinatawag na Act of Supremacy. Ay, wag mo na, ayan. Act of Supremacy noong 1534. Ano yung Act of Supremacy? Yung po yung ipinoklama niya na nagpapatibay ng kanilang paglaya mula sa church, sa Roman Catholic Church. Parang sinasabi, supreme na kami. Meron na kaming sariling kapangyarihan. Hindi na kami magpapa-under sa papacy or sa Pope. So, ano kaya yung dahilan kung bakit niya ginawa yan? Isa siyang tapat na Katoliko. Siguro isipin natin yung dahilan niya, siguro natuto ng Reformation to. O kaya na may doktrina na parang hindi niya nagustuhan or na-disenchant siya doon sa mga ginagawa ng mga clergy sa Roman Catholic. Kung titignan niyo po, hindi po ganun naging kanyang dahilan. Alam niyo po kung anong naging dahilan kung bakit humiwalay si King Henry VIII? Babae. Ayun, ang ganda, oh. Siya po si Anne Boleyn. Okay, so ang nangyari po, si Anne Boleyn ay na-infatuate. Na-in-love ito, na-infatuate ito si King Henry VIII kay Anne Boleyn. At nabighani siya, nahumaling siya. Ang problema, married itong King Henry VIII nito. Kanino? Kay Catherine of Aragon. Siya po ay kasal kay Catherine of Aragon. Kaya po nung lumapit siya sa Roman Catholic Church para sabihin na gusto kong i-divorce yung asawa ko kasi gusto kong pakasalan tong mas bata sa kanya, si Anne Boleyn. Hindi po yan ginawa ng Roman Catholic Church. Bakit po? Political eh. Si Catherine of Aragon kasi, siya po ay pamangkin ni King Charles of Spain. So pag ginawa niya yon ng mga ng Roman Catholic, magagalit ang Kingdom of Spain sa kanila. Ay hindi nila ginawa yon. So si Pope Clement, no, makakaawa niya si King Charles of Spain. So ang nangyari, ang naging tugon ng King Henry VIII, hindi niyo payagang i-divorce, ilalabas ko na lang ang Church of England mula sa RCC. Magdideklara ako ng Act of Supremacy. So ang nangyari yon, dininay nila yung request niya para i-divorce yung kanyang asawang si Catherine of Aragon para pakasalan si Anne Boleyn, kaya yun ang naging resort niya. Nag-separate siya from the RCC. Eto na yung kwento. Ganyan nagsimula yung mga ganyang pangyayari. Pagkatapos ni King Henry VIII, eto na, gumanda na yung mga takbo ng mga pangyayari. Although nag-remain siya bilang Catholic, ang magandang ginawa ni King Henry VIII, inappoint niya si si Thomas Cranmer. Sino ba si Thomas Cranmer? Si Thomas Cranmer po ay isa pong clergy na reform. So, ito po siya, oh. Yan, si Thomas Cranmer. Isa rin po siyang tagapagmana ng mga reformation. At anong ginawa niya? Siya lang po naman ang nag-draft or gumawa ng tinatawag nila na 39 Articles of the Church of England. Anong meron dyan? Ang 39 articles, para po yung dating, yung meron tayo ngayon, yung confessions natin. Yan po yung confessions o articles of faith
ng Church of England. At nung meron dyan, dahil reform si Cranmer, siyempre ang mga nilagay niya dyan sa Articles of Faith na yan, yung mga election, predestination, lahat ng mga reform doctrines. Yan ang nilalaman ng 39 articles na yan. Subalit, kahit ganyan, si Cranmer ay talagang reformed in theology, na natili naman si King Henry VIII na Catholic sa kanyang belief at sa kanyang practice. So minsan, may mga nagaganap na tension sa pagitan ni Cranmer at ni King Henry VIII. At kadalasan po, syempre, dahil hari yun, siya ay appointed lamang na chief cleric, nagko-compromise siya. So, yun ang problema. Nagko-compromise po si Thomas Cranmer. Nung nagkaroon po ng persecution under Mary, siya po ay nag-recant. Ang akala po ni Cranmer ay papawalang bisa siya, hindi na siya papatayin. Kaya siya nag-recant. Tapos nung nalaman ni Cranmer na imbis na siya ay pupugutan ng ulo, ay susunugin na lang, ay patay din pala ako, sabi niya. Di bumalik na lang siya sa pananampalataya. So nagsabi ulit siya, at siya ay matapang na tumayo muli sa council at inaddress niya yung parliament ng mga time na yon. So, ganyan po ang nangyari nung time na yon. At eto na po, sundan natin yung kwento. So, dahil reform po ang Articles of England, many Church of England ministers, yung mga ministers po ng Church of England, gusto nila i-apply yung reform theology sa application ng kanilang church, kanilang tinatawag na liturgy. Kasunod ng letter H. Liturgy, yung kanilang ginagawa, no? Ayan, para magising lang, di nyo katulugan. So yun yung, alam mo yung mga ministers na yan, dyan nagmula yung mga Puritans. So yung mga ministers na yan came to be known as Puritans. Sila po yung pinagmulan. At alam nyo po yung tawag na Puritan na yan, sa kanila, that's a mockery. Mockery yan. Minamak sila ng kanilang mga kalaban, yung mga tumutulig sa kanila. Kasi kaya sila tinawag na Puritan kasi napakadalisay ng kanilang pagpapanatili ng katuruan ng reform sa pangangaral man o sa kanilang mga buhay. So parang sinasabi lang, ganun kayo ka-stricto sa lahat ng bagay, then we will call you Puritans. Parang ganon. So yun ang naging pangalan nila. So, succession of monarchs led to Puritans to success and setback. So, yung mga nagsalin-salin, yung mga nangingimuno. Sa pagsasalin ng mga nangingimuno, makikita natin may katagumpayan, may mga kabiguan sa mga Puritans. So, may marker po para kahit pa paano makita nyo sana. No? Sige, i-ano ko na lang. Si King Henry VIII, namatay siya, di ba? Pagkamatay po ni King Henry VIII, ang sumunod po sa kanya, si King Edward VI. Sino si King Edward VI? Anak po siya ni Henry at ni Queen Jane Seymour. Pangatlong asawa ni... So, hindi lang si Anne Boleyn ang naging asawa niya, pati si Jane Seymour ay naging asawa ni King Henry VIII. Si Jane Seymour ay isang Protestant. So, pero si King Edward na sumunod kay King Henry, sakitin. So teenager pa lang namatay na ito. Kaya pumanaw siya. 6 years lang siyang naging hari. So ang pumalit sa kanya, si Mary. Sino si Mary? Mary the First. Si Mary the First, siya po yung anak na tunay ni King Henry VIII kay Catherine of Aragon. So si Mary the First, syempre, merong vengeful heart sa kanya. Imagine mo, pinapatay kasi yung nanay niya eh. Tapos nung siya na yung nasa throne, ipinledge niya na iwa-wipe out niya, i-annihilate niya, buburahin niya, bubunutin niya ang lahat ng Protestant sa buong England. And you know what she came to be known as? Ladies drink. Bloody Mary. Siya yung nagmula sa kanya yung ladies drink na Bloody Mary. Kasi there are talagang bloody ang kanyang campaign against, ang tawag nila sa campaign na yan is the crusade. So marami silang mga pinapatay ng mga Protestant ng time na yan. So pagkatapos naman ni Bloody Mary, na anak ni Catherine of Aragon,
ang pumalit sa kanya, si Elizabeth. Ay, sorry. Si Elizabeth the First. Yung kamakailan lang, that's the second. So, Elizabeth the First, anak naman ito ni Henry kay Anne Boleyn. Okay, so si Elizabeth, syempre, diyan po nagkaroon po ng maayos na kalalagayan ang mga Puritans. Pero political kasi si Elizabeth eh. So hindi niya masyadong hindi siya naging masyadong Puritan sa kanyang mga decision making. Pero ito na. Pagkatapos po ni Elizabeth, ang sumunod po sa kanya si King James. O, pamilyar na po tayo, no? Medyo nakakikuha natin si King James. At sino po dito yung may mga hawak na King James version na Bible? Siya po yung nagpanukala ng King James na Bible na yon. Okay, boss, siya naman po ay pinsan ni Elizabeth na anak ni King Henry VII. The 8th yun eh. So the 7th ito. Diyan natin nakuha yung King James Bible. At sa panahon na yon, marami pong panukala. 1,000 na petitions ang ginawa ng mga Puritans. At isa lamang po yung pinayagan ni King James. Yun yung pagta-translate ng Bible mula po sa Koine Greek at Aramaic, which is Old Testament, sa isa pong English na version na yan po yung hawak-hawak natin ngayon. At marami pang mga pagsasalin-salin, pero aabutin na po tayo ng rapture, hindi pa tayo tapos. Pero yun po, marami pang iba, subalit ang dulo nito ay yung panahon ni King Charles II. So anong nangyari dyan sa panahon ni King Charles II? It came to a stop in 1662. Ito po kailangan alam niyo ito. Okay, alam niyo po ito. Ito po yung tinatawag na Act of Uniformity. Anong meron sa Act of Uniformity na yan? Dito po, pinilit po na King Charles II na yakapin ng mga Puritans yung tinatawag nila na Common Book of Prayer. Yun po yung isang parang collection ng mga rituals na dapat isagawa sa mga simbahan. At kapag hindi nila ito isagawa, paparusahan sila. Eh alam nyo po, tinanggihan po ito ng mga Puritans dahil ito po ay mayroon pong elemento ng pagsamba sa mga ribulto at mga idolatry. At mga Puritans po ay sobra po sila talaga pa sa pagpapanatili ng tamang katuruan ng Bible. Kaya nga sila ang tagapagmana ng Reformation eh. So noong 1662, ang nangyari, there are more than 2,000 Puritans who chose to be ejected from the Church of England and they become independent, non-conformist ministers. O yan, medyo lumilinaw na. Alam nyo, dyan sa mga 2,000 na yan, yung mga naging tinatawag natin na non-conformists, meron pa dyan na tinatawag natin ng mga separatists. At pagdating po natin sa Baptist distinctives, mas makikilala po natin saan galing mga Baptists. Pero ito pong mga Puritans na ito, ay tinawag po silang mga non-conformists. Ibig sabihin sila po yung mga hindi tumatalima. Ito yung isang magandang halimbawa ng pagpapatunay ng magandang pagkakaroon ng tinatawag natin na Christian conscience. Alam niyo po sila, nasa alanganin po sila. Tinatawag po yun ng moral dilemma. Meron po silang kalalagayan na aalanganin. Sila ba ay susunod sa authority na ipapagawa sa kanila? Nalabag sa kanilang konsensya. Eh ano ang naging sagot? Ang sagot po, 2,000 po sa mga taong yan ay umalis po dahil labag po sa kanilang konsensya na i-follow yung Common Book of Prayers na ipinapagawa sa kanila. Eh sa kanilang panahon, alam nyo, pag lumabas ka sa Church of England, lahat ng iyong kabuhayan, lahat ng mga ayuda sa estado na ito, may subsidy na po noon. No? So lahat po ng mga benefits ay mawawala po yan sa kanila. Pero ang mga Puritans, mas pinili po nila na maalisan sila ng mga ganyang bagay kaysa naman sa labagin nila ang kanilang konsensya sa pag-conform sa isang bagay na labag sa kanilang conscience. Kaya alam niyo po, challenge talaga to sa atin ngayon eh. Yung humahawak tayo sa mga halimbawa kung paanong sila ay namuhay noon ayon sa kanilang tinatayong paniniwala. So, alam po sila po yung mga naging Presbyterian, mga Baptist, mga iba pang mga independent congregationalists. No? So, tsaka natin yan pag nasa Baptist history na tayo. So, ayan po yung maikling summary of the history. That's how we Puritans came to be. So, let's talk about some of the issues. Ang isa po na issues na pag-usapan po natin dito is what sets apart the Puritans that spells their own distinctives. Ano po ang
kakaiba sa mga Puritans na nagtatakda ng kanilang mga distinctives. Unahin po natin mga maling paniniwala. Ito pong mga iniisip ng karamihan. Pag sinabing Puritans, ay naku, yung mga Puritans na yan, they are a joyless people. Walang ano yung mga yan, kagalakan. Malulungkot sila. Ang mga Puritans daw ay mga lulungkot. Sa ngayon, ang ginagawang meme ay isang Puritan, kapag inilalarawan ng isang taong palaging depressed o kaya palaging galit, yan po yung parang meme nila noon. Ang mga Puritans yan. At yan ay nagmula po sa isang journalist sa pangalanan natin na M.L. Mencken pala. H.L. Mencken. Anong sabi niya? Puritanism is the haunting fear that someone somewhere might be happy. Alam niyo po, parang sobrang mockery yan, ano? Sa mga ganyang kataga, parang ang sinasabi niya, ang itinatatak na impresyon sa isang tao, walang lugar sa mga Puritans ang maging masaya. You cannot be happy. Ang sagot natin dyan, the truth, that the Puritans were known for their joyful life and company. The Puritans enjoyed their beer. Hindi yung beer natin ngayon, na may halong alak. They have a beer na hindi naman nakakalasing. So they enjoyed their cigars. They enjoyed their food. Sila po ang nakilala sa pagiging masayahin sa buhay at sa pakikisama. Alam niyo po, meron po silang ginagawang lunch fellowship na na-adapt po natin ngayon. At sila po ay mahirap nung time na yun. Dahil kakagaling nila sila ay mga primitibo. Sila ay may tinatawag na provincial life. So ang kanila pong mga gawain sa bukid ay talaga pong masaya sila sa ganung bagay. At alam niyo po, hindi palaging masarap ang pagkain nila. Pero gustong-gusto po nilang sumasali sa lunch fellowship. Not because of the food, but because of the people they enjoy having lunch with. So, alam niyo po, wala pong naiiba yan no? Yung sa atin po ngayon, yung kasama mo kumain, yung turing mo sa kanya, pamilya, yung turing mo sa kanya, kapatid. Magkakapamilya, walang naiiba at nai-enjoy nila yung mga bagay na yon. Sa kalagitnaan po natin, mamaya pagkatapos po ng ating pag-aaral, may lunch po tayo, makipag-fellowship po tayo. Enjoyin po natin ang presensya ng bawat isa. Manatili po tayo at makisalo na habang kumakain po tayo. Not because of the food, but because you enjoy having fellowship with your brothers and sisters. So, balik po tayo sa mga Puritans. Na-enjoy nila ang buhay. Okay? Na-enjoy nila ang buhay at na-enjoy nila dahil ang tingin nila sa buhay ay ito po ay inilaan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So, yun po sa kanila. At ito po ang kanilang pinanghahawakan. You know this. The Shorter Catechism. Number 1, what is the chief and the man? Is to glorify God and, what's the word? Enjoy Him forever. So, ini-enjoy nila. At alam niyo po yung catechism na yan, bunga po yan ng Westminster. Yung mga Westminster po, sila po yung meeting or pagtitipon ng mga Puritans na sila po yung nagsulat ng confession na yan. Kung sabihin mo na enjoy God forever, alam niyo po sa kanilang kalagitnaan noon, bago yan. It's a very foreign and new thing in their midst, sa kanila pong kalagitnaan. Bakit? Dahil po sila ay nabuhay sa Middle Ages. And you know what the Middle Ages is? Ang isang bansag sa Middle Ages is a Dark Ages. At doon po sa Middle Ages, ang tingin po nila sa Diyos ay ang Diyos po ay malayo. Hindi ma-reach. Kaya nga dark Wala po silang pagkilanlan sa Diyos. At ang tingin nila, kailangan nilang dumaan sa maraming mga ritual, maraming mga Diyos-Diyosan upang makalapit sila sa Diyos. At ganyan po yung naging attitude nila patungkol sa Diyos. Kaya po pinagdidiinan nila na ang Diyos ay siya yung lumapit sa bawat mananampalataya. Kaya po, magamat ang Diyos ay transcendent, ibig sabihin ang kanyang attribute na siya ay hindi kasama sa upuan, wala siya sa CR, wala siya sa cellphone, transcendent siya. Pero ang Diyos ay siya rin ay immanent. Ibig sabihin po noon ay immanent. Ibig sabihin po noon, nasa puso siya ng bawat mananampalataya. Nagigets niyo po? Siya ay hindi kasama dito sa ating creation na nakikita, pero siya ay nasa puso. Yun po yung sinabi ni Jesus Christ, I will make our abode in them.
So yun po yung kanila pong nai-enjoy. Kaya hindi po totoo na ang mga Puritans ay mga walang kagalakan sa buhay. Ano pa po yung isa? Isa pa po na bintang sa mga Puritans. Alam niyo po, mga Puritans daw, kaya sila tinawag na Puritans kasi napaka-precise nila. Legalistic sila in precision. Masyado daw silang eksakto maging sa mga pinakamaliit na bagay. O, kilala nyo kung sino yan sa Bible, di ba? Parang itinuturing silang mga Pariseo or Pharisees where they're so legalistic even in the minute detail of their tithes and offering. So parang ganyan ang sinasabi sa mga Puritans. Masyado silang eksakto. At yan ay isang bunga ng pag-uusap ng isang taong may, alam mo yun, ayaw niya sa Puritanism at yung isang tao na nagtatanggol naman sa Puritans. Ganito yung naging usapan nila. I'm just making a quotation. So tinanong siya, ba't kayo masyadong pure? Anong sabi ni Richard Rogers? Si Richard Rogers po yung sumagot nito. Ang sabi po niya, because I serve a precise God. So nung tinanong po si Richard Rogers, bakit po ganyan kayo? Sabi niya, I serve a precise God. Kasi ang sabi ng taong yun, siguro magugustuhan ko kayo mga Puritans kung di lang kayo ganyan ka-precise eh. Alam niyo yan, sobrang strict nyo, kaya parang nati-turn off ako sa inyo. Ganun ang sabi niya. Yan ang sagot ni Richard Rogers. Yan ang sinasabi niya, I serve a precise God. Ang inaakala ng nakararami, yan po ay form of legalism. Ay hindi po ganyan ang sinasabi ni Rogers. Precision in theology and ethics is different from legalism. So pagdating po sa theology at sa ethics, dapat talaga precise tayo. Sakto at istrikto tayo dyan. Bilang pinapractice natin ng Puritan distinctives, kailangan ng maging precise tayo sa mga public discourses. Ano ba yung public discourses na ginagawa natin dito sa simbahan? Preaching and teaching. In our preaching, we are precise in theology. In our teaching, we have to be precise in our theology. So yun po yung ating ginagawa. So bigyan ko po kayo ng halimbawa. Ito kailangan ko pong isulat. Sorry. Marker. May marker po ba? Sorry kung naiyan na. Hindi kailangan ko itong isulat kasi parang okay. Sige, habang nag-aantay ng marker. Ayun, ang dami. Ito yung whiteboard. Hindi naman perfect. Okay. Pag hindi napura, ayun. Oh, mami. Alright, so naalala niyo po yung pag-aaral natin sa Orthodox distinctives natin tungkol sa pagiging Diyos ni Kristo, yung Vera Homo and Vera Deo. So may mga pumapalag po doon. Ang mga pumapalag po doon yung tinatawag natin ng mga Arian, si Arius po. So ang kanila pong pinagpipilitan na si Kristo daw ay isang creature or mas mababa sa Diyos. At yung mga nag-frame po ng Chalcedonian Creed na sinabi natin kanina, no division, no separation, no conversion, no confusion, ang pinahawakan natin ay totoo ang pagka-Diyos ni Jesus Christ. Ngayon, ang kanilang debate ay nauuwi lamang sa ganito. Okay, so tingnan niyo po kung gaano kahalaga maging precise. Ang sinasabi po ng mga nag-frame ng Chalcedonian Council, si Jesus Christ ay homo ousios. Pag sinabing homo, ang ibig sabihin po ng salitang homo ay same. Okay, tingnan niyo po same. Ousios, substance. Same substance as the Father. Diyos. Kapag sinabi naman po, ito naman yung gustong ipanukala ng mga Arians, yung mga followers ni Arius. Homoi. Ang ibig sabihin po ng salitang homoi ay similar. Similar substance.
So ang nagiging effect niyan kay Jesus Christ, kapag sinundan natin yung homoi, ousios, similar lang. Hindi siya talaga Diyos. Katulad niya lang ang Diyos. So ang nagiging effect niyan, siya ay secondary God. Nakukuha niyo po? Yan po ang tinatayo ng mga JWs. So, si Jesus Christ ay isang mas mababang Diyos. Ang tinuturo po ng ating kasulatan is Jesus Christ is God. Nagkamali ba si Thomas? My Lord and my God. So, hindi po siya magkakamali dahil Diyos siya. Naalala niyo po yun. So, isang iota, isang letter, kung hindi ka precise, buong sangka-Kristyanuhan ay magka-crumble down. That's what it means to be precise. So sa makikita natin sa isang titik na yan, na pagkakaiba, napakalaki ng magagawang impact niyan sa sangka-Kristyanuhan. Yung titik na yan, kapag hindi yan naging precise, hulog po tayo sa heresy. Laglag po tayo sa heresy. So, theological precision may spell the difference between orthodoxy and heresy. Thank you po, Dick. Ayun. So, ayan po, no? Ang isang titik lamang ay maaari pong magtakda na tayo ay mahulog. Ang buong sangka-Kristyanuhan ay mahulog sa heresy or maling paniniwala. Kaya po, lagi po tayong precise pagdating, lalong-lalo na po sa mga bagay patungkol sa theology at sa ethics. Theology is your relationship vertically towards God. Ethics is your religion towards people. Kung guess nyo po, dalawa po ang ating perspective pagdating po. Theology and ethics. The Ten Commandments has two tablets. First is the theology, religion, papunta sa Diyos. Second is paano ka makikipagkapwa-tao. So yung po yung ethics. So yung po yung kanila pong naging precise sila doon sa bagay na yon. That's what you call, I serve a precise God. Nawa po sa ating pong pag-adapt ng ganito po, masabi rin po natin, no, that we serve a precise God. Kapag po tayo minamak, is evangelism all you do? Is that your evangelism na sinasabi ninyo na makasalanan ng tao? Let the answer be, I serve a precise God. And this is what exactly the scripture says. Pero haluan natin ng gentleness. Salt it, season it with love and gentleness. So, legalistic precision is about minute ritualistic distinctions. Yan po ang legalistic precision. Ito yung kahit na sa pinakamaliit na parte ng isang ritual, masyadong mahigpit. Nakala mo ay nakapagwawala ng kaligtasan. Yan po, kung maalala nyo, yung mga Puritans, mas pinili nila na lumabas doon sa Church of England dahil po nakapaloob doon sa Common Book of Prayers, yung mga legalistic precision. Ayaw ng mga Puritans yun. Kaya po sila po ay laban doon at sila po ay naging mga non-conformists. Ayun sabi ni Jesus Christ, you blind guides, straining out a gnat and swallowing a camel. Yung gnat po, para siyang insekto na maliit. Parang ang sinasabi ni Jesus Christ dito, gumagawa siya ng imagery, but itinatali nyo yung langaw na hindi naman dapat itali. Ano ba dapat ginagawa sa langaw? Sinaswat, di ba? O tapos sabi niya, you're swallowing a camel. Ibig sabihin, masyadong malaki. Hindi naman yan ginagawa talaga. Ang ginagawa ni Jesus Christ dito is, he's painting an image. Imagery ang ginagamit niya. So yan, ganyan niya ipaliwanag, ganyan i-describe ni Jesus Christ yung ganyan inilarawan, yung mga scribes and Pharisees sa kanilang pagiging legalistic in precision when it comes to their rituals. Malaking land animal yan. Yung camel na yan. So, yan po. At alam niyo po, ang nakakalungkot, huwag naman po sana sa church natin, ano po. Pero ito, nakikita ko po sa maraming churches ito. Itong generation po natin, we are very imprecise in theology. Imprecise, ibig sabihin kabaliktaran po ng precise. Hindi po tayo sakto, hindi tayo precise in theology. Alam niyo, mas lalong focus ng ibang mga church, precise sila pagdating sa entertainment liturgy. Ibig sabihin ng entertainment liturgy, parang nagre-rehearse sila ng banda. Nagre-rehearse sila ng paano mag-preside. Nagre-rehearse sila kung paano ipumalo ang drummer. Nagre-rehearse sila kung paano ilang ulit kakantahin yung chorus.
Nagre-rehearse sila ng drama or kung ano-ano pang mga choreography. They can be precise in presenting the gospel through entertainment liturgy. But what about the exactness or precision of the theology being preached? Zero. Kaya nga po nakakagulat, no? We preach Christ crucified. Ang una-unang nawawala, crucified. We preach Christ. Kung ano-anong Christ lang. At ang pangalawang nawawala, we preach Christ. Nagpipreach lang, pero wala ng Kristo. Ang masakit pa nun, nawala na rin pati ang preach. Na-focus na lang sa sarili. Self-help. So yung po ang ang generation na meron tayo ngayon. At salamat po sa Panginoon dahil sa kalagitnaan po natin ay nakikita po natin the precision in theology. So ipagpasalamat niyo po, you belong to a church. Not that we are so proud of ourselves. But alam natin ang pagkilos ng Diyos ay nasa ating kalagitnaan because of this precision in theology. And we have to be very strict about it. So hindi po ito isang biro-biro na bagay. And that's a Puritan distinctive. And the second thing about the Puritans, biblical standards na po tayo. Medyo malapit na po tayo matapos. So ano po yung mga iaasahan natin? Sneak peek. Pag-aaralan natin ito. All throughout the 4 Sundays, the next 4 months, ito po yung mga pag-aaralan natin sa Puritan distinctives. First, abangan nyo po ito, Sabbath sacredness or the Lord's Day. Pipigain po natin, why are you here every Sunday? Why in the first place, Sunday? Di ba, may mga controversy. Saturday daw, Sunday. So, titignan po natin, why is it called the Lord's Day? Bakit yung ibang tao, ayaw nilang tawaging Sabbath ang Sunday? O, may mga ganon, no? So, may mga nasa Reform circles po na ayaw po nilang tawaging Sabbath ang Sunday. So, yun po mga controversies dyan. Pero primarily, for us Christians, alamin natin kung bakit tayo nasa Sunday at bakit tayo naglalaan ng time natin tuwing Sunday. And I hope the singles are very, very much familiar with this because they have been exposed to the mandates, the creation mandates of being a worshiper, worker, worshiper. 6 days you work, and on the 7th day, you worship. So that's the cycle of a human. Christian ka man o hindi. It's dehumanizing kung ikaw ay worker lang in 7 days. But it's also dehumanizing kung ikaw ay worshiper lang on the 7th day. Imagine mo, nasa trabaho ka, pagkakataon ito na ma-evangelize. Hindi naman yun ang bayad sa'yo. Kung bayad sa'yo, magturo ka ng mass. Tapos ginagamit mo yung oras na yun para i-evangelize. Hindi tama yun. So anyway, darating po tayo sa Sabbath sacredness. Yan po yung pag-aaralan natin. Second, regulative principle of worship. O yan po. There is no doctrine that we will have to spend most of our energy in discussing than this regulative principle of worship. Kaya ang kabaliktaran po niyan is the normative principle. Pero tayo po ang hinahawakan natin is the regulative principle. Bakit ganito tayo mag-worship? Bakit tahimik? Ba't walang drums? Ba't walang mga tambourine dancers or kung ano man? No? So bakit tayo hymnals? So that's in the regulative principle of worship. Next is universal holiness. It covers that our holiness is in all aspects and spheres of life. In your workplace, in your studies, in everything at home, that's universal holiness. And last, we are going to talk about the dangers or the sanctified heart and the danger of apostasy. So yan po yung mga pag-uusapan natin. We will ididiinan natin, ano ba yung apostate? Is there such a thing that someone loses their salvation? So yun po yung ating mga paghahandaan in the next 4 Sundays, God willing. So item lang po na pag-usapan natin bago tayo magtapos. There's just one thing. The Puritans gave much thought on holiness in dying. Alam niyo po, isang halimbawa po ng universal holiness ay yung hindi na po natin naririnig ngayon. Na ang mga Puritans, iniisip pa rin nila, paano ako mananatiling banal sa pagharap ko sa kamatayan. Sa atin, di ba? How to live holy. How to live a sanctified life. It's all about living. But inisip din naman nila yan. Mahalaga sa kanila yan. But they go on to the extreme. Even though in facing death, I want to be holy. Yan ang mga Puritan. So, ang kanilang kabanalan, ipinractice nila
kahit sa panahon ng pagharap nila sa kamatayan. Well, in our lifespan, parang kung ako ay nasa 38 years old, sabi nila, gaya ko si Pastor Joey, 63, sabi nila, 38 na po ako, nasa midlife na po ako, kung ano-ano na nararamdaman ko. Pero alam ko, dahil sa modern means of information, merong mga pamamaraan kung paano mo maingatan ang iyong internal organs. May mga operations, may mga medications, may mga kailangan intake. Mahaba. Sa panahon po ng mga Puritans, walang ganun. They are faced with death. That's why they're, yung kanilang tattoo, hindi sila nagpapatattoo yung kanilang pinanghawakan, yung memento mori. Lagi po nilang dala-dala ang memento mori. Yung winged skull, kung titignan nyo po yung mga tombstones, so yung mga libingan ng mga Puritans, meron po nakaukit doon na winged skull. O yung po yung pinakita natin kanina, yung bungo na may pakpak. Dahil yun po yung kanilang tingin sa kanilang sarili, na maikli lang ang panahon ng buhay nila. And that is why they have to prepare every day for their death. And sabi nila, I want to be holy even in the moments of my death. Si Richard Baxter, nagsulat siya, diba? Thoughts of dying. Kaya akala niya mamamatay na siya. Kaya nagbigay siya ng parang instruction na mababasa ng iba na ito, ganito kayo humarap sa kamatayan. Alam si Richard Baxter, maraming taon pa siyang nabuhay. Naisulat na yun, nailimbag na maraming taon pa siyang nabuhay kasi akala niya mamamatay na siya. So ganun sila mag-isip ng kanilang kamatayan. Iniisip nila yung pagiging banal. And sa ating panahon ngayon, we don't think of it that much. Maaring nag-uusap-usap tayo tungkol sa pangalan ng ating mga internal organs at sa mga kung anong mga procedures medically. Pero we don't give much thought of how we can become purer in terms of yung bawat birthday na ilalaan natin sa Panginoon, we are nearer doon sa itinakda ng Panginoon na pagharap sa Kanya. We don't do it that much. Siyempre, ang natin, longevity. Di ba? Mga commercial, age-defying cream. Look younger. Exercise. So, mga ganun po. So, meron po tayong mga ganyan. So, ang sabi po ni Paul sa Philippians 1:20, as it is my eager expectation and hope that I will not all be ashamed, but that with full courage now as always, Christ will be honored in my body, whether by life or by death. Yun ang sinundan po ng mga Puritan distinctives. Let's talk a little bit more about the significance as we come to the end of it. Significance of Puritan distinctives. Number 1, unang-unang significance niya is it challenges current loose evangelism. Ano po ba ang current loose evangelism? Ito po ang nagbibigay sa atin ng warning. Warning against what? Moral license, characteristic of the last days. We are in the last days. Sabi ni Paul kay Timothy, in the last days. We are in the last days. The last days started when Jesus Christ inaugurated the kingdom until His coming again. They were in the last days during the time of the Apostle Paul. So were the Puritans and so are we. We are in the last days. So this study, ang pag-aaral po natin ng Puritans distinctives warns us, binibigyan po tayo ng babala against moral license. What is the moral license? Ano ba yung moral license? Ito po yung moral license to sin. Understand this. In the last days, there will come times of difficulty. People will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving good, treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, having the appearance of godliness but denying its power. It's like you're looking at a brochure and you're looking at the catalog of the depravity of man listed doon sa mga nabanggit natin kanina. Okay po, so nasa last days na po tayo, mga huling araw, and what the Apostle Paul is telling Timothy, ito yung mga babantayan mo. These are the things that we have to watch out for. Nababantayan natin itong mga bagay na ito. Hindi lang para isang maging mabuting minister. Men, I challenge you. Bantayan niyo yung mga bagay nito para maging isang mabuting ama kayo. Isang mabuting asawa. Diba? At sa ating mga individuals,
integrity sa ating mga pinapasukang trabaho, bantayan natin yung mga bagay na yan. Yan po yung isa sa mga magiging bunga ng pag-aaral natin ng Puritan Distinctives. Makikita natin yung mga bagay na kumakatawan sa ating pangkasalukuyang henerasyon. Lilitaw po yan sa ating pag-aaral. What else? It demonstrates doctrinal practical faith. Ibig sabihin, ipinapakita po, nangingibabaw po yung application ng tamang katuruan sa kanilang pamumuhay. Hindi lang po kasi sila namumuhay na parang susunod sila sa step-by-step process ng success, step 1, step 2, step 3. Hindi po, sa bawat desisyon na gagawin nila, what's the doctrine? Ano ang katuruan? What does the Bible say? Ganun po ang mga Puritans. Lagi po silang bumabalik sa scripture. Doctrine first, and then the application. Kapag mali ka sa theology, well, theology leads to right believing. Tama? Right believing leads to right living. Kung sablay ka sa theology, then sablay ka sa living. Ganun ang kanilang pinapractice. So, doctrine first, anong sinasabi, and then the application. There are many other applications, but only one meaning of a passage. Kapag nagkamali ka sa meaning ng passage, sablay ka na sa application. So, yun po yung binabantayan nila. And hopefully, nakikita po din naman natin. Ano pa? Model of doctrinal purity and ethical integrity. Yan po sila. No? So, tinuturuan tayo ng scriptures na i-apply ito sa kanila. 2 Timothy chapter 3 verse 10, basahin nyo na lang po. And lastly, it alerts discernment of wrong in admired people. So, may mga ina-admire po tayo ng mga tao. At hindi po natin pwedeng masabi, oh, this man is infallible. Diba? Hindi lahat ng nandyan, the only infallible teacher is Christ. Every teacher under shepherds are not infallible. Ibig sabihin sila ay nagkakamali. So, ayan po ang pag-aaral po natin ng Puritan Distinctives. Tuturuan po tayo na magkaroon ng tinatawag na readiness na mangurek. Hindi naman po yung mangurek ka ng yabang-yabang. Readiness to correct even those who are respected. What happened between the Apostle Paul and Peter? Ano sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat sa mga Galatians? I rebuke him to his face. Ano bang ginagawa ni Peter? Nagko-compromise siya doon sa mga Judaizers. And that is wrong. Pero ang sabi ni Apostle Paul, I corrected him to his face. Why? Peter is already a respected leader. But a Puritan Distinctives knows when it is wrong and when it is right para i-correct mo isang tao kahit na siya ay well-respected. Kaya nga po sa ating side din, nakahanda po tayo bilang mga teachers, ministers, tagapagturo, preachers. I am imploring, kapag tayo po ay nakarinig ng corrections, ng pag-question, ng pag-inquire tungkol po dun sa atin pong nabanggit sa pulpit, we have to be very humble and ready na pakinggan yung bagay na yon. Hindi yung para kang inasinan na yung bulate na naging isay na parang gusto mo nang sapakin yung tao yon. That's not the attitude of a faithful servant of God. The attitude of a faithful servant of God, nakikinig siya sa sinasabi ng mga tao at handa niyang i-correct yung bagay na yun, i-work out yung bagay na yun. That should be our attitude. That is why there is importance to study. And finally, on the last dying minutes of this study, sorry, I promise that it will not be an hour, but it is. Let us read this. Pabaon. Join with others in following my example. Paul is talking here to the Philippians. Brothers, and take note of those who live according to the pattern we gave you. So, in conclusion, bakit natin pag-aralan ng mga Puritans? Ini-encourage tayo ng Bible na tumingin sa mga naging magandang halimbawa. Take note, we do not own the sole monopoly of wisdom. God distributed His wisdom all throughout the redemptive history. So, wag tayong maging Biblicists or Bible only o yung tinatawag na solo scriptura or nuda scriptura. We reject that. We hold to the sola scriptura. It means that our authority is the scripture, but we do not take for granted history
and historical lineage, confessions, and creeds. So yun po yung ating, kaya pinag-aaralan po natin ito. Okay? So tama naman na yung iba, sasabi na, I look to Christ only. Tama naman yun. You look to Christ ultimately when it comes to salvation. Ultimately, pag grace ang pinag-uusapan, salvific grace, kay Christ lang talaga tayo. Siya lang po ang ultimate example of Christian living. We reject man-made rules or rigid institutionalism na nanggaling sa isang panukala ng isang simbahan. We reject that. But where it is wrong is when it dismisses the Christian community. Yung study ng theology and the scriptures, minsan ini-ignore yung mga biblical exemplary faith. Yung mga tinatawag natin na heroes of faith. Bakit naisulat pa sa Hebrews 11? If we are not going to look at them. Kaya napakabuti po ng Diyos. Siya po ay nagtalaga at nagbigay ng mga models of faith sa atin. All throughout the redemptive history. At kasama po dyan ng mga Puritans. So tingnan po natin ang kanilang buhay. At sa susunod na 4 na buwan, pag-aaralan po natin, God willing, yung mga bagay na nabanggit kanina. Magkaroon tayo ng awareness sa models na binigay sa atin ng Panginoon, including doon sa mga kasama dyan. So, ayan po, follow the lives of those who have exemplary and holiness. Sundan po natin. Yan po yung panalangin na maging tayo. Na po, sa ating pag-aaral natin ng Puritan Distinctives. Alright, yan na po nagtatapos ang ating pag-aaral. Sakto lang po. Nag-over lang ako ng 2 minutes. Extension na. Ayan, so baka meron po kayong pwedeng ibahagi, mga natutunan, mga testimonies, sharing of thoughts, clarification of ideas, any questions? Yes, Kuya Ito, nagtataas ka ng kamay. Ay, hindi ba? Malikot yung mata ko sa pag may kumilos Sige po, any thoughts po na pwede niyong idagdag sa ating pong pag-aaral? Kundi ako po yung magtatanong. Tanong, bakit kailangan pa nating pag-aralan ng mga Puritans? Pwede naman tayo magbasa ng Bible na lang. Sagot. Ano pong thoughts natin sa sagot na yan, ay sa tanong na yan? Ba't kailangan pang aralin ng mga Puritans? Pwede namang magbasa na lang tayo ng Bible. Hanggang anong oras po ba ang lunch natin? 12:30? O may nakanda? Wala pa? Goods na po? Ay, okay na. Wala kasi umimik Gusto ko sana i-engage tayo sa discussions. Okay, sige. Wala na pong magtatanong. Dahil wala na pong magtatanong, sige. Isang bagay na lang po iiwanan ko po sa inyo. Okay? Kailangan ba nating maging Puritans ngayong araw, ngayong panahon natin? Should we try to at least become the Puritans today? Answer, no. Not in the historical sense. Dahil ang sabi sa atin ng Bible, do not become like Puritans, become like Christ. So ang ating goal is Christ-likeness. Our goal is not to become Puritan, but to become more Christ-like. So, ino-honor natin ang mga Puritans, not because they are perfect, but because they seek faithful. They are faithful seekers of the application of the Word of God in the areas of life. Kaya po natin sila ino-honor. Ang kanila pong greatest legacy is they have the continuous ang kanilang pagpo-point towards Christ and the transforming power of Scripture. Kaya po mapakikita nyo ang background po natin dyan is the open Bible because they don't do anything out of the na hindi po nakasulat sa Scripture. Sige po, tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos, kami ay nagpapasalamat na kami ay nakatunghay ng ganitong pamumuhay ng iyong mga lingkod na iyong pinili sa kanilang panahon na ipinagkaloob mo sa kanila. Nawa, sa maikling oras na nakilala namin sila ay nagkaroon kami ng malalim na pag-honor. Not because they are perfect or not because we idolize them,
but because we nakita namin how they uphold the scriptures in their lives, the teachings of the doctrines in the application of their lives. So, nawa Panginoon, sa pag-aaral namin ng mga distinctives ng Puritans ay magkaroon po kami ng awareness. Hindi lamang ng awareness, kundi ng aming puso, ang joy na meron kami, Panginoon, ay makasunod lagi sa iyong salita. Kaya samahan mo kami sa mga susunod pa naming pag-aaral. Ikaw po nawa ang mapapurihan sa lahat ng mga bagay nito at sa amin pong mga pagsasaluhan. Basbasan mo po ito, maging kalakasan at kalusugan sa aming katawan. At gaya ng mga Puritans, ma-enjoy namin not only the food, but the fellowship with the people where we have lunch with. So, salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya sa araw na ito. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Bon appetit!